Isang matsayang araw sa inyong lahat. Matsayang araw, Sir Jonathan. Magsayang araw, Sir Roy. Kami ang Team Ilaya Barangka Integrated School. Gurong Ilayan, magaling yan! Sa ating OIC SDS, Dr. Romela M. Cruz, Sese. Sa aming OIC-ASDS, Dr. Aurelio G. Alfonso. Sa ating SGOD Chief, Ginang Emma G. Arubio. Sa aming CID Chief, Dr. Aline G. Mendoza. Sa aming napakasipag na Education Program Supervisor, Mr. Resty I. Rodelas. Sa aming Dear School Head, Mr. Joseph B. Alegre. Fellow teachers, Mandunong Kids, Home Learning Partners. at sa iba pang nanonood sa atin ngayong araw na ito. Muli, isang matsayang araw sa inyong lahat. Welcome to Project SOAR Week 5. Series of online academic reviews of mathematics Glade Learning Modules. I am Mr. Jonathan Piroman, a grade 8 mathematics teacher. And I am Mr. Roy P. Haudalso, a grade 6 mathematics teacher. And we are your MCs for today. Para sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, please do not forget to follow our official Facebook page, Math Team, Mathematics Teachers Association of Mandaluyong. And subscribe to our YouTube channel, MTM channel, para maging updated ka sa mga programs and activities ng mathematics. Bago natin simulan ang ating review session ngayong umagang ito, hingan muna natin ng mensahe ang aming napaka-supportive at napakasipag na school head ng Ilaya Barangka Integrated School. Ladies and gentlemen, Mr. Joseph V. Alegre. Good day everyone. We welcome you to Ilaya Barangka Integrated School Project SOAR or series of online academic reviews in mathematics. Today, we are going to serve you with several reviews from elementary to senior high school. We do hope that our endeavor will greatly contribute in understanding basic mathematics to complicated mathematics, and hopefully you will enjoy what we prepared for all our learners and to other learners in the Philippines and around the world. Good day and enjoy! Mabuhay ang Pilipino! Gurong Ilayans, magaling yan! Gurong Ilayans, matgaling yan! Maraming salamat, Sir Alegre, para sa napakagandang mensahe sa umagang ito. Sir Jonathan, alam ko kanina pa excited ang ating mga learners kasama ng kanilang home learning partners para sa advanced lessons ngayong araw na ito. Tama ka dyan, Sir Roy. Sino ba makakasama natin para sa grade 1? Our reviewer for grade 1 is a graduate of bachelor's degree in elementary education at Bulacan State University. She completed her academic requirements in master's degree in education, major in educational management at Pacific Intercontinental College, teacher 2 of Ilaya Barangka Integrated School, the school's faculty club president, and the grade level chair of grade 1. Ladies and gentlemen, Mrs. Milea M. Gawat. Maraming salamat, Sir Roy, sa napakagandang introduction. Magandang araw, Mandunong Kids at sa ating mga home learning partners. Muli, ako si Teacher Milea, ang makakasama nyo para sa advanced lesson ng Week 5 para sa Grade 1. Ihanda na ang inyong modules, lapis at papel, at tayo'y magsisimula na. Matsayang mag-aral, tayo nang matuto. Ang ating aralin para sa Week 5, pagpapakita ng subtraction ng 1-digit at 2-digit na minuend hanggang 99 nang walang pagpapangkat. Sa aralin na ito, matututunan natin ang pagkukwenta ng pagbabawas ng isahang bilang hanggang dalawahang bilang mula sa 2-digit minuend hanggang 99 na walang pagpapangkat.
Pag-aralan nga natin ito mga bata. Si Shekina ay may 24 na lobo. Pumutok ang 1, 2, 3 mga lobo. Ilang lobo ang natira sa kanya? Sagutin nga natin ang mga sumusunod na tanong. Sino ang may lobo? Tama. Shekina ang may lobo. Ilan naman kaya ang kanyang mga lobo? Magaling! Siya ay may 24 na mga lobo. Ilang lobo ang pumutok? Mahusay! 3 ang lobo na pumutok. Ilang lobo ang natira sa kanya? Magaling! 21 lobo ang natira sa kanya. Tingnan natin mga bata ang mga larawan at pag-aralan ng mga ito. Makikita sa larawan ang 24 na lobo. 3 sa mga ito ay may mga X, na ibig sabihin ito ay ang mga pumutok na lobo. At ang mga walang X, ito ang mga lobong natira. At ang subtraction sentence para sa larawan ay 24 bawasan ng 3 equals N. O di kaya, 24 bawasan ng 3 ay 21. Ngayon naman mga bata, pag-aralan natin ang chart na ito. Makikita sa chart na ito na may tens o sampuan at ones o isahan. Mayroon ding mga larawan at bilang. Sa hanay ng sampuan, makikita ang 2 pangkat ng stick ng sampuan. At sa hanay naman ng isahan, makikita na may 4 na sticks ng isahan. Sa ibaba ng larawan ng isahan, makikita natin na may 3 X sa mga sticks, na ang ibig sabihin nito, ito ang ibinawas na bilang. Kaya ang 4 bawasan ng 3, ang matitira ay 1. Dahil wala tayong ibabawas sa sampuan, kaya ito ay gagayahin lamang o kokopyahin. Tandaan mga bata, sa pagbabawas ng mga bilang, ang unang babawasan ay ang bilang na nasa hanay ng isahan. Susunod na babawasan ang bilang na nasa sampuan. Kung ang bilang sa hanay ng sampuan ay walang katapat, ito ay kokopyahin lamang sa ibaba. Ang ibig sabihin nito ay walang ibinawas sa bilang. Tingnan nga natin ang mga halimbawa mga bata. 24 bawasan ng 3. Ang sagot ay 21. Ito pa ang isa. 46 bawasan ng 23. Ang sagot ay 23. Subukin nga nating sagutin ang mga sumusunod. Kung ikaw ay may 49, bawasan ng 4, ano kaya ang magiging sagot? A. 44, B. 36, C. 45, o D. 21. Magaling mga bata. At ang tamang sagot ay letrang C. Ito pa. 50 bawasan ng 4. Ang sagot ay A. 55, B. 53, C. 52, o D. 54. Mahusay mga bata. Ang sagot ay letrang A. 55. Kung may 38 bawasan na 14, ano kaya ang magiging sagot? A. 36, B.
B. 24, C. 18, o D. 26. At ang sagot ay letrang B. 24. 78 bawasan ng 34. A. 46, B. 54, C. 38, o D. 44. Magaling mga bata, tama ang inyong sagot. Ang sagot ay letrang D. 44. Subukin mo nga ito. 75 bawasan ng 21. A. 76, B. 63, C. 74, o D. 76. Ang tamang sagot ay letrang C. 74. Gamit ang isip lamang, gawin natin ang mga sumusunod. 25 bawasan ng 4. Ano kaya ang iyong sagot? Magaling! 21. 78 bawasan ng 55. Tingnan nga natin kung masasagot mo. Magaling! Tama ang iyong sagot. 23. Ito pa. 85 bawasan ng 63. Ano kaya ang iyong sagot? Mahusay, 22. Kung mayroon kang 68, bawasan ng 16, ilan kaya ang matitira? Mahusay, 52 ang matitira. Ito pa ang isa. 79 bawasan ng 54, ilan kaya ang matitira? Mahusay, 45. Ngayon naman, pag-isipan natin kung ano ang mga nawawalang bilang. 24 bawasan ng 21, ano kaya ang magiging sagot? Tama, ang sagot ay 3. Ito pa. 18 bawasan ng 4 lang ay 9. Ano kaya ang nawawalang bilang? Tignan ko nga kung masasagot nyo. Magaling! Ang tamang sagot ay 9. 54 bawasan ng 20. Ano ang sagot? Tama. Ang sagot ay 34. Patlang bawasan ng 18 ay 32. Ano ang bilang na nawawala? Magaling mga bata. 49 ang bilang na nawawala. Ito pa. 24 bawasan ng 4 lang ay 11. Tignan ko nga kung masasabi mo kung anong bilang ang nawawala. Magaling! 13 ang bilang na nawawala. Piliin mo nga ang sagot o difference sa mga bilang na aking ibibigay. 11 bawasan ng 12 ay 5, 6, o 7. Magaling! Ang tamang sagot ay 7. Kung may 28, bawasan ng 8, ilan kaya ang matitira? 15, 20, 25. Sige nga mga bata, sabihin nga sa akin ang inyong sagot. Magaling! 20 ang tamang sagot. Ito pa. 67
bawasan ng 23, ano kaya ang sagot? 24, 34, o 44? Sige nga, piliin ang iyong sagot. Mahusay. Ang sagot ay 44. Kung may 35, bawasan ng 14, ilan ang matitira? 21, 22, o 23? Magaling! Ang sagot ay 21. Ito pa nga mga bata. 79, bawasan ng 34, ilan ang matitira? 37, 45, o 56? Magaling! Ang tamang sagot ay 45. Ngayon naman mga bata, piliin ang tamang sagot o difference ng mga bilang. 35, bawasan ng 15. Ang sagot ay A. 21, B. 20, C. 25, o D. 22. Ang tamang sagot ay letrang B. 20. Kung may 25, bawasan ng 10, ilan ang matitira? A. 14, B. 11, C. 10, o D. 15? Mahusay mga bata. Ang sagot ay letrang D. 15. Ito pa. 48, bawasan ng 18, ilan ang matitira? A. 30, B. 20, C. 40, o D. 10? Magaling mga bata. Ang sagot ay letrang A. 30. Sige nga, bawasan nga ang bilang na ito. 69, bawasan ng 9, ilan ang matitira? A. 50, B. 60, C. 40, o D. 30? Tama mga bata. Ang sagot ay letrang B. 60. Kung may 35, bawasan ng 10, ilan ang matitira? A. 20, B. 10, C. 25, o D. 15? Magaling mga bata. Ang tamang sagot ay letrang C. 25. Tandaan mga bata, sa pagbabawas ng mga bilang na may 2-digit minuend, ang bilang na nasa place value ng isahan o ones ang mauunang ibabawas, at ang susunod ay ang bilang na nasa place value ng sampuan o tens. At dyan nagtatapos ang ating advanced lesson para sa week 5. Para sa inyong mga katanungan, magpadala lamang ng mensahe sa ating official Facebook page, Math Team, Mathematics Teachers Association of Mandaluyong, o di kaya sa inyong mga mathematics teachers. Muli, ako si Teacher Milea na nagsasabing, matsayang mag-aral, tayo nang matuto. Hanggang sa muli, paalam!